Napuno ng mga hingal ang buong gusali. Mamaya lang ay nagpalakpakan ng mga tao but I couldn't care less. Ang alam ko lang ngayon, hinahalikan ako ni Lance at mahal na mahal ko siya. Naramdaman kong ngumisi siya habang hinahalikan ako. Hinawakan niya magkabilang bewang ko at pinulupot ko mga braso ko sa laag niya. Binuhat niya ako and I hugged him tighter. Naghiwalay kami and he smiled at me. Ngumiti rin ako sa kanya bago siya sinapok ng malakas. Nabitawan niya ako kaya kumapit ako sa kanya and kissed him again. Masakit yun na. Hinimas niyang batok niya. Ang arte, kunwari pa siyang nasaktan but he is grinning like an idiot. I look around the room. Lance took my hands and raised it. Everybody, Mrs. Micaela Bentacourt, my wife, he announced. Nagpalakpakan lahat ng tao and smiled at me. Pati na rin yung mga empleyado naglalaway sa kanya ay halos mamatay na sa kilig na yun. I smiled back. Naku ma'am, kaya pala walang dinadalang babae dito si sir. Kiganda naman pala kasi ninyo. Agad sad. Namula naman ako. Totoo po yun ma'am. Wala akong ini-entertain si sir kahit isa sa amin. Todo pakit na nga po kami. Walang effect pa rin. Ngayon alam na ho namin kung bakit. Ang ganda po ninyo kasi. One of the members of his fans club added. Grabe to. Harap-harapan bang umamin na nagpapakit siya sa asawa ko? Kutusan ko yata to. Hinawakan ni Lance ang kamay ko, tinalikan ng gilid ng ulo ko bago ako hinila. Lance, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Somewhere silent, maingay dito. Kung ano sinasabi ng mga empleyado, he answered habang namumulan tenga niya. Is he shy? Shy Lance, that's cute. Dinala niya ako sa parking lot and drove. Lance, wala ka na bang trabaho? Baka kasi may ginagawa pa siya at nagugulo lang siya dahil nandito ako. He looked at me then rolled his eyes. Ako may-ari ng kumpanya ko, Mika. Magtatrabaho ako kung kailan ko gusto. He said gruffly. I have to roll my eyes at him too. Hindi po mayabang si Lance, hindi. Kinuha niyang kamay ko, tinalikan ng likod nito, saka siya ngumiti sa akin. Ninitian ko na sana siya. Nang may naalala ko. Sino yung babaeng kasama mo kanina sa office mo? Inago kong kamay ko and look at him fiercely. He just laughed at me. Secret, then he winked at me. Napanganga ako sa sagot niya. Magsasalita pa sana ako when he raised his hands. Oops, enough Micaela. Mahal kita and I will never ever over my sexy handsome face. Will I ever look at any other woman? Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang babaeng gusto ko and I will get you in all possible way that I can have you. I am all yours, baby. Pakasawa ka pa. If you want to tie me up on our bed, then do it. I am your willing victim, love. Okay, ang haba ng sinabi niya but only one thing registered on my mind. He loves me. I breathed hard. Is it true? I swallowed. Hindi na ako nagsalita pa pagkatapos ng sinabi niya. Kinakabahan ako. Alam ko ng kasunod nito. Pag-uusapan natin ang nakaraan at nagdadalawang isip ako on doing that. Ready na ba akong ungkatin lahat kasamang lalaking dahilan ng lahat ng sakit kong naranasan ko noon? Masaya ako sa kung anong meron kami ngayon. Pero kailangan ko matutong bumitaw at ibaon ang nakaraan. Alam ko, sooner than later, magkakaroon kami ng ganitong pag-uusap kung saan lilinisin na namin lahat ng issues naming dalawa sa nakaraan. And it freaks the hell out of me. Kung gusto nating ipagpatuloy ang ating relasyon, kailangan na namin bitawan ang nakaraan. Hindi namin kayang panatilihin ang mga anino na nakaraan na patuloy na nagkukubli sa aming likuran. Natatakot ako dahil baka kapag nag-usap kami, bumalik lahat ng sakit na naranasan ko. Baka mabuhay ulit ang galit ko sa kanya. I don't want to hate him again. I love him. Pero baka may sabihin siya mamaya that might trigger my hatred of him. We're here. He opened the door for me at inalalayan akong bumaba. Napaawang ang bibig ko nang makita ako ng mga set ng yate side by side. Ano to? Lance, I called him. He took my hand. Mine is over there. Turo niya sa pinakadulot sa pinakamalaking yate na meron sa buong pier. Excited niya akong hinila at dinala sa harap noon. Napahinto ako sa paglalakad nang makita kong yate. Micaela, hindi ko siya hinarap. Bakit niya sa akin pinangalan ng ganyang kamahal na yate? Is he crazy? I bit my lip. My heartbeat is rewired. My thoughts bombarded. Micaela, tawag niya sa akin. Huminga ako ng malalim.
Kung kaharap ko siya, wala nang babalikan. Kailangan ko makinig at bigyan siya ng pagkakataong hinihingi niya. Huminga ako ng malalim. Natatakot ako, pero kailangan ko makipagsapalaran ngayon. Gusto kong maging masaya, deserve naming dalawa na maging masaya. Lahat ng ginawa niya para sa akin, bawat sakripisyo, bawat sakit na tiniis niya. Sa nakalipas na 7 taon, lahat ng yun buburahin namin. We may have started with the wrong foot, pero hindi na ngayon. Magsisimula ulit kami. Bakit? Tanong ko sa kanya. Habang nakatingin sa pangalan, niyakap niya ako mula sa likod. Dahil mahal kita, Micaela, at lahat ng meron ako, lahat yun sa'yo. He answered. Napatanga naman ako. Akyat tayo, he said bago ko inalalayan. Walang tao sa yate, kung hindi kaming dalawa lang. Naka-anchor pa ito pero hindi ko na inisip yun. Pinaupo ako ni Lance habang nakaharap kami sa takip silim. Hinawakan niya ang aking kamay at pinagsalikop ang aming mga daliri. Pinakalma ng kulay ng paglubog ng araw ang nangangalit kong tibok ng puso habang tinitinan ko mga kulay ube at pink at orange na guhitan ng pintura ni Inang Kalikasan. Can I talk now? Huminga siya sa tenga ko. Huminga ako ng malalim bago tumango. Ramdam kong bilis ang tibok ng puso niya sa likuran ko. I can feel his tension from behind. I was scared. Panimula niya. Naramdaman kong nanginig siya pero he brushed it off by sighing. Natakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin dahil sa nararamdaman ko sa'yo. Natakot ako na baka layuan mo ko kapag nalaman mong higit pa sa pagkakaibigan ng gusto ko, so I pursued your sister. Sinubukan kong iwaksito at ituon ang aking pagkahumaling sa iyong kapatid. At nagtagumpay ako, or so I thought I did. Galit talaga sa akin si Helga ng mga oras na yun. Tinawag pa niya akong torpe. Pero wala akong pakialam. All I know is I wanted to keep you forever at lalayuan kong lahat ng bagay na pwedeng maging dahilan ng paglayo mo. Hinalikan niya ako sa pisngi bago siya nagpatuloy. Minahal ko si Sarah. Pinakita niya sa akin kung ano ang buhay. Ipinakita niya sa akin ang lahat. Pero at the end of the day, ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang hiling ko na sana'y kasama ko. Akala ko dahil lang sa nasanay ako na magkasama tayo, kaya lagi kitang iniisip. Nagpasaya akong libing ka sa kaibuturan ng aking isipan at minahal si Sarah ng buong puso. Pero nabigo ako. Ikaw, makulit ka talaga. Paulit-ulit kang bumabalik sa akin kahit hindi ko gusto. And then the wedding came. Nagalit ako sa'yo hindi dahil sa pinalitan mo si Sarah. Nagalit ako dahil lahat ng effort ko naburahin ka sa puso ko na sayang. Nagalit ako kasi nagsinungaling ka sa akin. Nagalit ako kasi nagtiwala ko sa'yo pero sinira mo lang. Nagalit ako kasi bumabalik lahat ng nararamdaman ko sa'yo. At nagagalit ako sa sarili ko dahil natakot na naman ako. Natakot ako na baka panuloko lang rin ang kahantungan nating dalawa dahil doon nagsimula ang kasal natin. Na baka iwan mo ko dahil napilitan ka lang naman na pakasalan ako. Natakot ako na baka iwan mo ko at masaktan naman talaga ako kapag nangyari yun. Kaya sinubukan kong ipagtabuyan ka. That is why I have hurted you. Lance, mahal na niya ako noon pa man. Pero sa tuwing nakikita ko nasasaktan ka dahil sa akin, dobling sakit ang nararamdaman ko. And when I saw you with Arvin then, para kong sinaksak. Akala ko gusto kong mawala ka sa akin pero na-realize ko hindi ko kaya. I tried to make things right then. Make our relationship work. Make you mine forever. Natatandaan mo ba yung araw na inaya kitang mag-date? Bala ko sanang mag-propose sa'yo noon. Gusto kitang pakasalan muli dahil mahal kita, hindi dahil napipilitan ka. Napabuntong hininga ako, naalala kong araw na yon. Yun rin ang araw na bumalik si Sarah sa buhay namin. Nung araw na pinilit niya akong pirmahan ng annulment papers. Then pumasok si Sarah sa office ko. She gave me those pictures and told me na nagbabala ka ng iwan ako para sumama kay Arvin. Na aking kapatid na mahal mo talaga at hinahamak mong pagsama sa akin. Alam mo bang galit na galit ako nun? Galit ako sa'yo, galit ako sa kapatid ko, galit ako sa sarili ko dahil hindi ako sapat kaya iiwan mo ko. Galit ako kaya hindi na ako nag-isip ng matino. I did everything out of anger. I felt him shaking because of tears. Hinarap ko siya and wipe his tears. Lance, tama na. I can't stand it when he cries. It breaks my heart whenever he does that. Pero na umalis ka, I felt heaven and earth close on me. Ang sakit makitang lumalayo ka sa akin, Micaela. Right at that moment,
Pinunit kong annulment papers at sinundan ka. And I saw you hugging Arvin. Sarah ignited the fire. Gumawa siya ng mga kwento at ako. Nagago, naniwala ako. Pero kahit ganun, hinanap-hanap pa rin kita. Hindi kita maalis dito, Micaela. Kinuha niyang kamay ko't nila yun sa tapat ng puso niya. At nung sinabi mong buntis ka, itong pinakamagandang nangyari sa akin. Ngunit bumalik ang parehong takot. Napuno ako ng pagdududa sa'yo. Sa batang dinadala mo, paano kung hindi sa akin? Paano kung mapamahal sila sa akin pagkatapos ilalayo mo rin sila? Nalalayo ka rin sa akin. I can't bear it. I am sorry for everything that I said that night, Micaela. Patawad. Kung kaya ko lang ibalik ang oras at itamang lahat ng mali ko sa'yo. But I can't. He kissed my temple. Humihikbi ako sa dibdib niya. Hindi ko na malayang umiiyak na rin ako. Hindi ko kayang masaktan ka ni Sarah. Kaya siyang hinila ko. And then, the raging car came and hit you. God, Micaela, kung alam mo lang, namatay ako ng 1,000 kamatayan na makita kitang nakahandusay sa lupa na may dugong buong katawan mo. Namatay ako nang sabihin sa akin ng mga doktor na hindi na kaya ng sanggol. Namatay ako nang hindi ka nagsalita. Namatay ako nang makita kitang nasa rooftop na sinusubukan tumalon sa gusali. Namatay ako nang iniwan mo ko. 7 taon, Micaela. 7 taon ako nabuhay na puno ng pagsisisi sa lahat ng nagawa ko sa'yo. At alam ko, kahit kailan wala yung kapatawaran. Hindi ako naging mabuting asawa. I was never a husband at all. Humiikbi siya ng gusto. Niyakap niya ako ng mahigpit at ninalikan ng buhok ko. And I know it is very selfish for me to say this. But love, isa pa. Let's give this marriage another shot. Another chance. Mahal kita, Micaela. Mahal na mahal kita. Ang mga bituin na hindi kailanman magiging sapat upang maglaman ng aking pag-ibig para sa'yo. Palagi kang nasa puso ko, nakalak, at ang susi na wala na. Pinunasan niyang luha ko at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Tumingin sa akin, nalaki ang mata. Hinintay ang sagot ko, napangiti ako. Ang haba ng sinabi niya, but I know what I am going to say will make him happy. Kahit hindi pa kasing haba ng sinabi niya, I touched his cheeks and smiled. Lance Bentacourt, I love you too, love. He looked at me for seconds, minutes. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hanggang sa unti-unti na siyang umitit binuhat ako. Pinaikot-ikot niya ako sa buong yate before he scooped me down and kissed me hard. I answered his kiss and hugged him too. Oh Micaela, goodness. Mahal na mahal kita. He breathed. Napangiti ako. He kissed me again before he took something out from his pocket. Eliza said that it would be better if it is customized. Pero hindi na ako makapaghintay. He said. Nagtaka naman ako, but my heart went out of my mouth when I saw what he did next. Akala kong pagsasabi ko ng I love you ang highlight ng usapan namin. Hindi pa pala, dahil nakikita ko si Lance Bentacourt na nakaluhod, nag-aalok ng singsing sa akin. Ito ang highlight ng gabing ito. Huminga ako ng malalim as I kneel before her. Sa nanginginig na mga kamay, tinaas kong singsing and look at her lovely face that is drenched with tears. Micaela, love. Napatigil ako dahil ang harsh ng boses ko dahil sa luha. Binuka ni Micaela ang kanyang bibig at tinakpan niya ito ng kanyang mga kamay. Micaela, love. Matagal na kitang minahal. Dapat ay ginawa ko ito 7 taon na nakakaraan at ngayon ay binigyan ako ng pangalawang pagkakataon na butihing Panginoon. Kaya ako ngayon ay narito muli para tanungin ka. Huminga ako ng malalim and tried to calm my nerves. Ang pangalawang pagkakataon ay yung pinakamagandang bagay sa mundo. Nagbubukas ito ng bagong simula at nagsasara ng mapait na wakas. Binubura nito lahat ng sakit in the hopes of building a new memory. If Micaela said no, if she hadn't listened to me, if she closed her heart for me, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. I am lost without her. She is me, my half, at kung wala siya, wala ako. Hindi ako mabait, hindi rin ako matulungin. Marami akong flaws at imperfections pero minahal niya pa rin ako noon. And I am beyond happy to know na mahal niya pa rin ako hanggang ngayon. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, siya at ako na may happily ever after na lagi naming pinapangarap. Naranasan ko ng matakot, sumaya, malungkot, magselos at masaktan. Nasaktan tayo noon at ngayon, magsisimula ulit tayo. Magbubukas tayo ng bagong libro at magsisimula ng bagong kwento. Isang bagong simula, Micaela. Ako si Amila at Carlo, isang kumpletong pamilya.
Will you be willing to marry me again? Napapikit ako nang maalala kong paglalakad niya sa aisle noong araw ng kasal namin. Ang layo na narating naming dalawa. Nagsimula kami sa puno ng mangga noon. Nagpunta sa pagiging magkaibigan, naging mag-asawa, nagkasakitan, and now she's back to where she truly belongs. Here in my arms as my wife. She will never be a replacement anymore. She's not an alternative, not the second choice. She is Micaela, my Micaela, my love. Tinitigan ko siya. Ngumiti siya sa akin bago siya umiling. Naramdaman ko matinding kaba sa dibdib ko pero hindi ko pinansin. Dapat kong igalang kanyang desisyon. Lance, kakaayos lang natin. Ang kasal ay isang magandang hakbang at sa tingin ko ay hindi pa tayo handa para dun. Hinawakan niyang kamay ko at pinatayo ako bago niya hinawakan ang mukha ko. Huwag tayong magmadali, best. We have all the time in the world. I smiled when she said the word best. Yun ang tawag namin noon sa isa't isa noong mga bata pa kami. I kissed her nose and hugged her. We have to spend some time knowing each other. Not as best friends, but as a man and a woman na hindi natin nagawa noon dahil bigla nang nangyaring kasal sa pagitan nating dalawa. Let us make some memories, Lance, and maybe kapag nakaipon na tayo ng mga alaala, ako na mismo magyayaya sa'yo ng kasal. Hinapos na pisngi ko, tumango ako. Kailangan nating matutunan kung paano gumapang bago tayo makakalipad. Bulong niya. Yan ang lagi niya sinasabi kapag may mga bagay akong minamadali. Kapag gumagawa ko ng mga desisyong padalos-dalos. Okay, you win. Pero wag na wag mong masasabing ikaw ang magyayaya ng kasal, Micaela. That would unman me. I teased her. Humagikik naman siya. I scooped her and carried her in a bridal way. Now, asawa ko. Hayaan mong daling kita sa ating higaan at hubaran kita. Bulong ko. Natigilan siya bago ko pinalo sa dibdib. Ano? Pulang-pula niyang sigaw. Tumawa naman ako ng sobrang lakas. Sabi mo we should get to know each other as a man and woman. Sinusunod ko lang naman yung gusto mo. Painosente kong sagot. Lumaki ang butas ng ilong niya because of this belief. That's not what I meant. When I said that, ngumisi lang ako at pinasok na siya sa kotse. All the while, tawa lang kami ng tawa sa loob ng sasakyan. I kept on teasing her and she teases me back. Hindi na ako bumalik sa opisina at umuwi na kami kaagad. Daddy! Amila scream habang may daladalang malaking teddy bear. She is crying. Baby, bakit ka umiiyak? I asked her at kinarga ko siya. Lumapit sa amin si Micaela. Tito Ninong said na trap ka raw po sa loob ng bear. We played with it kasi tapos na po mag-talk siya. Kaboses po ninyo. Tinanong po namin si Tito Ninong, sabi niya nasa loob ka na daw. Hindi ka na babalik. Sumbong ni Carlo habang mangyak-ngyak na din. Kinargan naman siya ng nanay niya at pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakita ko namang inaaway ni Eliza at Helga si Arvin. I gritted my teeth at binaba si Amela. Kinuha kong throw pillow at tinampas kang kapatid kong walang magawang matino at masisip bata pa sa mapamangkin niya. Nagulat naman silang tatlo sa pagdating namin ni Micaela. Kuya naman, masakit! Arvin shouted. Kumuha rin siya ng isang throw pillow at tinampas din ako. Abat lokong to? Pillow fight! Amila squealed at hinabol pa niya ang kuya niya. Tuwang-tuwa naman kami habang pinapanood ang kambal. Mas masaya sana kung may kapatid pa silang kasama sa paglalaro. Napasulyap ako kay Micaela. Natatawa din siya at hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Siya'y talagang lubos na maganda. Tumakbong mga bata sa tabi ni Micaela. I took that opportunity at hinila ko siya. Kuya, saan kayo pupunta? Helga called me. Ngumisi ako. Sa kwarto, we will have our own private pillow fight. I wink. Nabitawan ni Eliza at Helga ang mga unan na hawak nila dahil sa sinabi ko while Arvin shouted with glee. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Micaela. Tinula ko na siya papasok sa kwarto naming dalawa. Lance, ano ka ba? Nandiyan yung mga kapatid. I cut her off and pinned her on the door. Ngumiti ako and ran my nose along his jaw. Lance, she moaned. Pinulupot ko mga binti niya sa bewang ko, tinalikan siya. Hinawakan niyang batok ko at hinalikan ako pabalik. Ibinuka niyang kanyang bibig para sa akin at malugod kong tinanggap ang imbitasyon. Mas tumitindang halik sa bawat segundong lumilipas. Inihiga ko siya sa kama namin at sinimulang halikan ang leeg niya. Humiwalay ako sa kanya and she was smiling sweetly from me. I took the hem of my shirt at sinimulan tanggalin yun. Hampasin si Daddy! Sigaw ni Arvin na binuksan niyang kwarto namin ni Micaela.
Napabalikwas kaming dalawa ng bangon and the twins came running and flee inside our room. Hi kuya! Sumilip si Helga mula sa labas. Napabuntong hininga ko at sinuklay ang aking mga daliri sa aking buhok. Tinitigan ko si Arvin bago sinapok. Yung malakas na malakas talaga. Bakit ba siya pang naging kapatid ko ha? Asar naman. May araw ka sa akin, tandaan mo yan. I hissed. Micaela laughed and wrapped her arms around me. Thank you Arvin, she said. Pinanlakihan ko naman siya ng mata. She just tiptoed and kissed me on the cheeks before she went out. May bitin sa ilalim ng tulay. Aray! Binaba kong tsinelas ko tinitigan ng kapatid kong walang galang. Ikaw ang ibibitin ko, gusto mo? Sikmat ko. He was about to say something when the twins hugged both of my legs. Daddy, Tito Ninong said lapit na po yung birthday mo. Is it true? Is it true? Amela showed me her broken teeth. Tumango ako. 2 days from now, I'll be turning 29. Ano pong gusto niyong gift? Carlo asked. Siya naman ang hinarap ko. Anything from my babies will make Dad happy. I told him and scruffled his hair. Kinarga ko na silang dalawa at sabay-sabay na kaming bumaba para kumain na ng hapunan. The dinner was far from being quiet. The twins sang their heart out. Helga kept on telling Micaela stories about her latest boyfriend. Habang si Arvin, forget about Arvin. Nag-aaway lang naman sila ni Eliza sa gilid. I look everywhere around me. I could not wish for anything. I have my family around me. This is what you call happiness? She said no. Arvin shouted. Nagiinuman kami sa garden at nakwento kong rejection na nakuha ko mula kay Micaela. Tininan ko lang siya ng masama pero yung ungas, hindi tumigil sa pagtawa. Serves you right. Tumatawa pa rin siya habang sinasabi yun. Helga went to our side and gave us nuts. Umupo siya sa tabi ko. Kuya, di ba birthday mo na sa Thursday? She asked. Tumango naman ako. Remember the trip I told you? Yung sa Cotabato. Change location na tayo ha? Sa Pampanga na tayo. Di ba for your birthday celebration mo yon? Napatuwid ako ng upo. I forgot about that. Helga, sabi ko na kinalimutan mo na naman. She shouted. Pati si Arvin na tahimik sa sigaw ng bunso namin. Nakakatakot talaga tong isang to. Manang-mana kay mommy. You have to be there ha? Dun yung party mo, she pouted. Tumawa kaming dalawa ni Arvin. Mukha kang bibi, Helga. Sabi namin sabing dalawa, lalo siyang nagpout. Kuya Arvin, Kuya Lance. Naman basta you have to be there sa Thursday. I already made the arrangements, Kuya. She stamped her feet before sticking her tongue out. I shake my head against Arvin. Brat, we both said, then clinked our glasses. Where are you? Nilayo kong cellphone ko sa tenga katatapos lang ng convention namin and Helga called me. Office, bakit? Kuya naman, birthday celebration mo tonight, hindi ba? I look at my watch na regalo sa akin ni Micaela. Para 1 oras lang naman akong malilate. Papunta na ako. Bilisan mo. Wow, kumakautos tong isang to. Parang siyang mas matanda sa aming dalawa ha. Wala na akong nagawa kung hindi ang mag-agree sa sinasabi niya. Hakbang na sana ako palabas nang huminto si Argus. Sa harapan ko na muntik na akong matamaan. Pare bilis, akong binibingin ni Helga Ihahatid na kita sa party ng Cinderella. He snickered. Nagtataka man ako, sumama na ako. 2 oras rin ang biyahe papuntang Pampanga. Hinanap pa namin ang venue ng party kaya nilate ako ng kalahating oras. I bet. Helga's freaking out. There is the brat. Argus pointed at my sister na palakad-lakad sa tapat ng pintuan ng hall na pinagdadausan ng party ko. I laughed. Helga heard us at tumakbo na siya papunta sa akin. Bilisan mo! Buwisit ka talaga kuya! Hinila na niya ako pasok. I sighed. When I reached the hall, pamilya ko lang nandoon. Akala ko pa naman ng ibang mga bisita because Helga has been fusing around this party the whole night. Hindi naman pala. Gumana naman ang pagka-OA nitong kapatid ko. Bigla na lang akong binitawan ni Helga sa gitna and the lights went out. Biglang may spotlight na sumindi and focus on the piano behind me. Tininan ko ito ten so Micaela playing it. I hate your possessiveness. I hate your arrogance. I hate your bossiness. I hate it when other girls swoon because of your smile. I hate it when you make me agree with you kahit na ayaw ko. You're not my ideal man. Hindi ikaw yung tipong Prince Charming. Hindi ka rin ang tipong knight in shining armor. At mas lalong hindi ka yung sang Superman. You're just you. Ikaw si Lance Bentacourt.
Napabuntong hininga ko na magsimula siyang magsalita sa kalagitnaan ng kanta. Tumingin sa akin habang namumutla at nakangiti nang nakakataba ng pusong ngiti. Marami na tayong pinagdaanan, Lance. Marami akong pinagdaanan dahil sa'yo. Kahit ayaw ko, I still fell for you. Naalala ko pa yung araw na suot mo yung ripped jeans mo kasama yung leather jacket mo. Akala ko talaga ikaw ang knight in shining ripped jeans ko. Handang kunin ng puso ko forever. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na talo na ako. Wala ka pa mang ginagawa, sumuko ng puso ko. It has always and only been you. You have everything, Lance. Good looks, money, fame, name it. You have it. You are the master of your own universe. So tonight, on your birthday, what do I give to the man who has everything? Nakangiti sa akin ang kambal habang may bitbit silang miniature jet. Ang jet ko na pinangalanan kong Lamika. Kinuha ko to. Open it, Daddy! Sabay na sabi ng dalawa, tumango ako and cracked the plane in half. Iris-colored paper tumbled down, pinulot ng dalawa yun na tinabot sa akin. I opened it and read it. Love deserves a second chance, just as the person deserves a second chance to be happy. I look at her and she smiled. Lumapit siya sa mga bata and look at me, straight into my eyes. Turn it over, utos niya. I look at her first before doing what she said. Biniligtad kong papel at minasang nakasulat. Yes, I turned the paper and flip it all over again. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang papel before I look at her. Yes, ngumiti siya saka tumango. Yes, I can't help the grin that almost split my face in half. Tinitigan ko siya before I pulled her and hugged her tight. You'll marry me? I asked her once again. I felt her nod her head. Hinigpitan kong yakap ko sa kanya as I kiss her hair. God, I love this woman so much. Eliza went to me at may inabot siyang maliit na kahon. I smiled at her. Customize, she said. I nod. Binitawan ko si Micaela and knelt before her. Our family started yelling and clapping pero wala akong naririnig. I am my very own bubble with Micaela. I laugh para mapigilan ang kabang nararamdaman ko. This is the second time and I finally got her yes. Pero grabe pa rin ang kabang nadarama ko habang binubuksan kong kahon ng singsing. Grabe ka, nilight mo muna ako bago ka sumagot. I teased her. Namulan naman siya nang maalala niya mga sinabi niya tungkol sa akin kanina. Pinunas kong kamay ko sa hita ko before looking at her eyes. Micaela Bentacourt, mahal kita at gusto kong gugulin ng bawat sandali ng aking buhay na nakahiga sa tabi mo. Gusto kong matulog sa gabi kasama ka sa aking mga bisig. Gusto kong pumuti ang buhok ko na nasa tabi kita. Gusto kong tumanda kasama ka. Pakasalan mo ko. Binuksan ko yung box at tumingin sa kanya. Inutusan mo ko? Bossy, she teased. Tumawa naman ako. Well, you already said yes. That is because I love you so much, she answered. The whole place were filled of oaths because of what she said. Kahit ako'y napatahimik sa sinabi niya at bumalik lang ako sa katinuan when she gave me her left ring finger. I put the ring there and kissed it before standing. I love you, love. I breathed against her hair. Naramdaman kong niyakap naman niya ako. And I too love you. Micaela's right. We have to learn first how to crawl before we could learn how to fly and reach our dreams. And now, sabay kaming matututo. Together, hand in hand towards our very own happily ever after. After a long wait, it is she and I with a happy ending. Ate, wake up ka na. I grumbled against my sleep. Kinapa kong tabi ko't nagtataka ko dahil walang pamilyar na init na laging gumigising sa akin sa umaga. Dinilat kong isang mata ko and I remembered that I am staying at a hotel. Tumayo ako and I saw Helga, Pat and Eliza standing on the edge of my bed. I smiled at the three of them. Ay sis, eto na to! Pat shouted bago niya ako hinila sa banyo para maligo. I look at the mirror and pinch my cheeks. This is it, Micaela. Akala ko hindi na matutupad ang matagal ko ng pangarap. And now, after several hours, I will now have the fulfillment of my wish. I feel nervous. Mas kinakabahan pa nga yata ko ngayon kesa nung unang beses kaming kinasal. I don't know what to expect. Ang mga nanay namin ang nagplano ng kasal kaya hindi ko alam kung anong mga motif. Hindi ko rin alam kung sino ang mga imbitado at kung saan gaganapin. I really don't know anything about my own wedding dahil daw gusto nilang sorpresahin kami ng asawa ko. Asawa? Finally, mamarkahan ko na sa akin si Lance.
I don't have any doubts about him, his feelings. Sa loob ng 6 na buwan na preparation sa kasal, pinakita niya sa akin na wala na akong dapat pang ikabahala. He is mine as well as I am his. And today, we will be each other's better half. Nang lumabas na ako sa banyo, kaagad akong hinila ng 3 papunta sa vanity mirror. Helga handled my hair and pat with my makeup. Eliza did the documentation. I look at my friend. Alam kong allergic si Eliza sa mga kasal pagkatapos ng nangyari sa kanila na Arvin. Kaya laking pasasalamat ko nandito siya. Pikit! Pat said at nilagyan niya ako ng eyeshadow. I wanted to look as simple as I can be. That is what I told him, simple and yet elegant. Yung karapat-dapat sa isang benta court. My phone rang at inabot sa kanya ni Eliza. Tinignan kong caller ID and saw that the caller is Lance. Tumayo ako and went to the window before answering. Hey, I greeted him. I hear the sharp intake of breath. Napangiti ako. He seemed nervous. Lance, I love you, he said. Natawa naman ako. Kinakabahan ka, no? He chuckled. Oh, how sexy his chuckle is. Terrified love. Baka hindi mo ko siputin. Nahihiya niyang sinabi. Tumawa ko ng malakas. That would be a problem. Wala na pwedeng maging replacement. I teased. Pero deep inside my heart, I know may pinaguhugutan ako. If Sarah didn't run, kung tinuloy niyang kasal, baka hanggang ngayon, nagtatago pa rin ako sa totoong nararamdaman ko para kay Lance. Baka katulad pa rin ako ng dati na takot ipakita kung ano bang nasa puso ko. Takot sumugal dahil takot mawalan. Ayaw ko ng substitute love. I only want you. He huskily said. Namula naman ako. I smiled. What if hindi kami ikinasal? What if hindi na bumalik ang nararamdaman niya para sa akin at tuluyan na naging maligaya? Sa piling ng kapatid ko, will I be this happy? Lance, thank you for marrying me. I whispered with all my heart, expressing the gratitude I have dahil hindi niya ako sinukuan. Hinintay niya ako sa loob ng 7 taon. He enjoyed being alone. He never let anyone in dahil akong mahal niya. And I'm thankful for that. Sabi nila, bawat isang tao may kalahati, better half, soulmate, perfect partner, whatever you call it. Pero para sa akin, it is destiny that brought us together. Destiny nang dala sa akin na makilala siya noong gabi ng birthday ni daddy niya. Destiny ang naging dahilan kaya kami nagka-partner sa Quiz B. Destiny na naging matalik kami magkaibigan. Destiny na naging mag-asawa kami. At destiny na nasaktan muna kami dahil kailangan naming matuto. The hardest lesson in life is the most painful to learn. I know that now. If Sarah didn't ruin us, baka hindi kami naging ganito katatag ni Lance. Hindi namin magagawang patunayan kung gaano ba namin kamahal ang isa't isa. Hindi kami magiging ganito kasaya. Thank you for giving me another chance, Micaela. He mumbled. I hear this voice croak at alam ko na umiiyak na siya. I told him a goodbye at binalikan ng mga kaibigan ko when he sent me a text message. I love you, love. Mahal na mahal kita. Mahal ko. Napangiti ako when Eliza snatched my phone at inayusan na ulit ako. They braided my hair and some strands fall from it. Hindi rin makapalang makeup ko katulad ng gusto ko. I smiled at Pat and Helga for being able to pull the look that I wanted. Tumayo na ako at dinala nila ako sa kwarto. The gown was laid on the bed at napangiti ako. Eliza designed it. I look at it and I almost cried. Kung hindi ako inampas ni Pat dahil baka raw mag-smudge ang makeup ko. This is the gown I drew when I was 15. The moment I fell for Lance. Ito ang gown na pinangarap kong suotin kapag ikakasal na ako sa kanya. Laces and pearls cover my arms up to my elbow. The fabric is like a silk that smoothly runs up to my waist into the floor. May maliliit na bulaklak at mga perlas mula sa bewang ko pababa, making the gown twinkle whenever the rays of the sun hits it. Pat put the veil on my head and then pinned it with the pearl tiara he has. They stepped back and I reached for my white roses and pink tulips. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. If this is all just a dream, then I don't want to wake up. Micaela, tiningnan ko na bukas ng pinto dahil saw Daddy standing there looking at me with admiration in his eyes. Isa-isang lumabas ang mga kaibigan ko at lumapit siya sa akin. He took something from his pocket and went to me. Kinabit niya to sa leg ko and smiled. I look at it. The necklace is a white silver with a star on it as its pendant. I look at him.
Dad, that is your mom's. Binigay ko sa kanya when he had you and Sarah. She katulad mo, she also loves stars. He held my hand and he sighed. I'm sorry for not being a good father to you, Mikaela. Hindi kita pinagtuunan ng pansin dahil sa laki ng tiwala ko sa kakayahan mo. Somehow, you reminded me of myself. Driven, headstrong, smart, and I feared you. Natakot ako na baka kapag pinakialaman kita, lumayo ka sa akin katulad ng paglayo ko kay Papa. Sa tuwing nagtatalo kami, I never thought that you will be saddened by that. I'm sorry, anak. He touched my cheeks and kissed my forehead. You are my greatest achievement, Mikaela. I will always be proud of you. Look at you, ang layo mo na sa Mikaela na lagi na lang sumusunod sa bawat sabihin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. You have changed, and that is for the better. Thank you, Dad. I said and hugged him. Dad hugged me back and I smiled. This is the first time that my father hugged me. Daddy loves you, Mikaela. He whispered before we went out to the hotel. Kinakabahan ako nang nakasakay na ako sa kotse, but Dad gripped my hand tightly. Isipin mo na lang, defense nyo ng thesis or may speech competition ka lang. He teased. I rolled my eyes at him. Dad grazed my knuckles back and forth hanggang sa makarating kami sa kasalan. Literal ako napanganga nang makita kong lugar. I look at Dad and he brushed my tears. Nasa pavilion kami sa lugar kung saan kami una nagkita ni Lance. Even though the place is covered with white and pink curtains, alam ko kung anong nasa loob ng mga yon. I stepped out of the car and Dad held my hand. Unti-unting tumugtog ang wedding song and Dad put my hands on his arm. You will always be my princess even if you will become Lance's queen, he said. His eyes were red at alam kong naiiyak na rin siya. Bumukas ang mga kortina tinigpitan kong pagkayakap sa dad ko. Tumingin ako sa paligid at nakita ko siyang nakatayo sa dulo ng aisle, nakaharap sa pagsikat ng araw. Unang hakbang ko papalapit sa kanya, patungo sa ating maligayang pagtatapos.